Wala talaga. Sa totoo lang mga kababayan, walang magandang ginawa ang mga Duterte sa ating bansa. Ma'am Beverly Wagon, maraming salamat po sa yung $10 super sticker. Thank you so much. Wala talagang ginawa. Naku, saan kayo makakita, mga kababayan, may magandang ginawa yung mga yan? Walang magandang ginawa yan. Sa tulay pa lang, bumagsak. Sa tao pa lang, pinagpapatay. Pagdating naman sa pag-duty, hindi mo rin nakikitang nag-duty. Hindi mo rin mahagilap kung nasaan. Hindi mo makikita, hindi mo mahagilap kung nasaan, mga kababayan. Walang ginawang maganda. Dito tayo, speaking of walang ginawang maganda. Dito tayo mga kababayan. Ito na, Migs Nograles. Speaking of walang ginawang maganda. Ito Pakita ang original nyo. Ito, Migs Nograles. Binira si Pulong Duterte. Pakinggan ninyo. Ito na. Nahanlan, magpakita ang original nyo. Inahanlan na ang congressman nyo sa Distrito 1, out always present. Dili mag-absent. Maminaw sa mga tao. Kinahanlan po't uptick sa tanan naganap. Dapat daw yung congressman ninyo dyan sa 1st District, hindi laging absent. Pakinggan ng tao, tumulong sa tao, at magtrabaho. Nako. Si Kong Migs Nograles. Sugat 2022 pa, nakita nyo naman, natay resibo. Makita nyo, daghan na ta, nakatagan na ta. Sabi niya, hindi ganyan si Congresswoman Migs Nograles. Simula pa nung 20 kupong-kupong, marami na tayong resibo. Marami na tayong naitulong. Hindi tayo katulad ng iba dyan. Abang sa mga tao, ini ang realidad na to. Pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Yes. Medical assistance, financial assistance, burial assistance, test skills training, SHED scholarship, life. Di ba? Pag wala ng Migs Nograles sa Congress, wala ng mga assistant. Bakit? Ay pulong ba? Meron. May assistant ba? May mga binibigay ba? May ayuda ba? Wala nga, nag-ikot nga all over the world eh. Yan mga kababayan, bumibira si Migs ngayon. Patuloy. Youth programs, medical missions, jobs fairs, sports fest, tanan ng mga programa na to, maunda na kung magsarado na ang opisina na to, kung di na ta makabalik sa Congress, kung mawalan ng Nograles sa Congress. Kung pareho paghihapon ang ipilion nyo na sarado ang opisina niya kita magsarado na po, kay di na nakabalik, wala na mumuduulan. Kasi ang opisina, kung hindi manalo itong si Migs Nograles, wala nang mga medical assistant, burial assistant, kasi yung opisina daw ni Pulong lagi namang sarado. Saan kayo lalapit? Saan kayo mahingi ng tulong? Pag hindi nanalo si Migs Nograles, wala nang malapitan ng tao. Medical, burial, ayuda. Nga. Bakit? Si Pulong nga, 1st District eh. Panalong-panalo, palong-palo, pero laging sarado ang kanyang opisina. Tama naman sinasabi ni Migs Nograles. Pag mawala siya at hindi manalo, wala na kayong malalapitan. Kasi may nanalo dyan na nakaupo, hindi naman gumagalaw. Laging sarado ang office. Ang sabi nga ni Pulong dito, sumagot, paano hindi magsarado? Sabado-linggo, wala naman talagang duty. Ang realidad na to. Karon wala pa nyo mabati na kay naapak ko. Pero kung mawala na ko, na kaluoy sa mga tao.
Hindi pa daw napansin ng tao kasi nandyan pa siya. Ngayon, pag wala na siya, hindi na siya manalo bilang congresswoman dyan, wala na kayong makuhang assistant. Kasi nga, lagi namang absent yung congressman niyo dyan. Yeah. Sabi ni Mansi, Ken, tulad mo, di ako maka-PRRD. Paano kung yung mga inamin ni PRRD ay para sa intensyong protektahan o pagtakpan yung talagang dapat managot tulad nung sinasabing tao sa likod ng Uplan Tukhang. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi ko naman alam kung sino yung nasa likod ng Uplan Tukhang. Ang problema lang, ganito lang yan mga kababayan eh. Meron nga tayong kasabihan na wala namang magulang na ipahamak ang mga anak. Diba? Oh, wait lang ha mga kababayan. Wait. Oh, ayan. Bumalik na tayo. Oh, gusto ko sasabihin sa inyo, sabi nga dito sa nag-comment kanina, pariho daw kami na hindi kami maka Duterte. So paano kung yung mga inamin ni FPRRD ay para sa intensyong protektahan o pagtakpan, yung talagang dapat mananagot tulad nung sinasabing tao sa likod ng Uplan Tukhang. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ganito lang yan eh. Kung ako, magulang, kung ako presidente ng Pilipinas, kung meron mang dapat takpan para sa susunod sa akin, dapat lang. Di ba? Dapat lang. Bawat Pilipino, bawat tao, may karapatan. May karapatan tayo. We are in democratic country. We can do what we want. Di ba? So, may karapatan na kung halimbawa ako magulang, halimbawa ako si Ken, anak ko ang pasimuno ng Uplan Tukhang. Hindi po pwede na yung anak ko ipapakulong ko. Much better ako yung magpakulong. Matanda naman na ako eh. Matanda na ako. Nakamit ko na yung gusto ko sa buhay. Narating ko na yung tugatog ng aking pangarap. No. Eh yung anak ko, marami pang pagdadaanan yan. Marami pang pagtatahakan yan. Mahalayo pa ang kanyang marating. So dapat lang pagtakpan ko. Gets nyo ba ako? Mga kababayan, am I right? Diba? To continue his legacy. Cover up na lang. Tama, Sir Kenry. Diba? Kasi yung success eh. Pag, ayan, ramdam mo nang nakakita ka na ng liwanag, naaninag mo na si Lord, success yun eh. Pero yung anak mo, hindi pa niya narating yung liwanag, hindi pa niya naaninag si Lord, marami pang mararating yan. Diba? Dapat lang pagtakpan. Kasi, ang magulang kasi, gagawin ang lahat. Walang magulang na ipapahamak ang anak kahit pa kriminal yung anak mo. Kahit pa drug pusher yan o killer yan, anak mo yan, ipagtanggol mo talaga yan. Diba? Di bali ng ako, di ba? Kadalasan sa movie, kadalasan sa teleserye, ako na lang dapat, Lord. Ako na lang. Wag na ang anak ko. Marami pa siyang pagdadaanan. Marayo pa ang kanyang marating, Lord. Diba? Ako na lang. Diba? In order to protect and to serve the Queen to become the next President in 2028, I will be the one who suffer this. Ano yon? Congressman Abante? Pastor lang. In order to protect the Queen for the next President in 2028 to continue my legacy, I will be the one who suffer this situation. Matanda na ako. Mamamatay na rin naman ako. Ang anak matitiis ang magulang, pero ang magulang di matitiis ang anak. Narating na kasi ni Digong ang tagugtog ng tagumpay.
Si Sarah kasi susunod pa. Kaya bahala nang makulong ako dito. Basta si Sarah susunod. Ganon yon, mga kababines. Alam nyo na. O ito, continue natin, mga kababayan. Wala. Wala na gani siya diri sa Davao. Wala. Nagsarado opisina, nasa abroad na, abot kung asan. Pero kita, bisan kinsa pa mong bash sa ako bisan kinsa pa magdaot-daot, magbuot-buot. Wala na nga daw si Pulong sa Davao. Nasa abroad na nga daw, nag-iikot kung saan-saan. Ano pang makukuha daw ng mga tao sa Davao? Lalo pag matalo pa si Migs. Wala. Hindi naman nabago sa akin yan. Kasi si Sarah pumunta ng Dahig. Ilang araw siya doon, hindi naman nag-duty. Si Pulong din, lumilipad kung saan-saan all over the world. Hindi rin naman nag-duty. Nakalib. Wala na. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. So, yun lang, yung aking reaction. Alam mo, sa totoo lang mas naniniwala nga ako nga, di bale na meron tayong presidenteng lutang, wag lang kawatan. Sabi ni Ginger T, pasayang lang ang pasweldo. Di bale na kung ang presidente natin lutang, at least hindi kawatan. Kasi yung lutang, maya-maya pag ginising mo, magigisingin, ay oo pala. Maasikaso niya yung trabaho niya. Yung kawatan, nakikita mo gumagalaw, pero ubos ng kaba ng bayan. Di bali na lutang, at least hindi ka naman nanakawan. Di bali ng bangag, at least yung bangag, pwede mong ipagamot yan Pero yung kawatan, hindi mo mapapagamot yan. Sakit na nila yan. Di bali na may presidente, akong tawagin ninyong bangag o adik, kayang ipagamot ang bangag at adik, wag lang ipabaril. Pero yung may presidente ako kawatan, putang ina. Hindi mo malalaman kung nagnakaw ba o hindi kasi kahit ang dami ng ebidensyang pinakita, ang dami ng pruweba na halos isampal na sa kanyang pagmumukha, shiminat, gurgur, ni hao, shipao, shipo, Xi Jinping, gurgur. Alam nyo, Mr. Chair, mas masakit kapag iwan ka ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach sa Congress. Diba? Tapos na tayo dyan kay Migs Nograles at kay Pulong Dito naman tayo.